Next part na tayo ng ating lakwatsa. So, ito, ang araw na ito ay dadaan tayo sa Bolsaya Bridge. Ewan ko lang kung tama yung pronunciation ko Masasabi ko lang kahapon nung nag-park ako. Nag-pray ako talaga ako na sana maganda yung araw na ito para matuloy-tuloy ko mag-drive or hindi ako mag-U-turn. Kasi kung pangit yung panahon, syempre nakakatakot mag-drive, tas mahangin, tas maulan. Medyo delikado kasi yung dadaanan na kalsada. Pero kahit paano naman, well, kita nyo naman, inaraw. Pero kasi mabilis magbago yung panahon Nung nadating ko na yung Atlantic Road, yung dito talaga yung famous na etong kalsada na to, medyo makulimlim siya tapos umaambon-ambon. Wala pa akong almusal. Sabi ko, kailangan ko mag-stop dito sa island na to. Tapos explore ko din. Tapos mag-almusal ako. Kaya nagtitingin-tingin na ako kung meron bang spot na pwede kong pag-parkingan. Kaso ayoko na madaming tao. Mag-stop sana ako para ipalipad yung drone. Pero yung guts ko, sabi na wag na. Mag-drive na lang ako, hanap na lang ako mas magandang pwesto. So nag-drive ako, nagdiretso ako niyan. And sa unahan, kahit paano, meron naman silang cafe na pwedeng pag-stopan ng mga turista, kagaya ko, ganun. And naikot ko din yung island, buti na lang. So, nakakuha din ako ng masasabi kong experience points. Ito kasing kalsada na to, since 2020 ko pa talaga gustong puntahan to. Nasa pandemic pa tayo noon. Tapos nakikita ko na to siya sa SOCMED. Tapos medyo kasi may pagka-inggitera ako. Yun, aminin ko na. Syempre may pagka-inggitera akong tao. Pero masasabi ko lang, ang pagka-inggitera ko kasi ginagawa ko siyang motivation para kumayod. And para makuha ko yung kinainggitan ko, 'di ba? Yung mga bagay lang, yung kaya lang. Wala namang masamang mainggit. Ang masama lang is nainggit ka tapos sisiraan mo, 'di ba? Ang gawin mo, yung kinainggitan mo, gawin mo siyang motivation. Motivation para magsumikap ka para makuha mo yung gusto mo. Kasi naiinggit ka, 'di ba? Ako naiinggit ako na may mga tao nakapunta dito. So ang ginawa ko, nagsipag and pinush and nag-budget, nag-drive, and syempre, nagplano. Kaya ayan, na-enjoy ko, na-experience ko, 'di ba? Kaya okay lang mainggit, basta gawin mo lang siyang motivation, okay? 'Di ba? May advice. Ito yan, so ayan. Enjoy ko muna ha, wait lang. So pagkatapos nun, pinuntahan ko na yung next destination ko na Stave Church. Itong church na to, isa lang to sa binuo between 1631 to 1633 according sa research. And before ka makapasok dyan, kailangan mo magbayad ng entrance fee. May mga tao dyan na nauna sa akin pero inantay ko lang para makakuha ko ng clip. And nawerduhan lang ako sa feelings na naramdaman ko dyan kasi iba yung ambience niya kaya hindi ako nagtagal. Pero kahit paano nakakuha ko ng clip tapos natingnan ko siya. Hindi ko ma-explain yung naramdaman ko dyan medyo mabigat. Pero kahit paano, wala naman ako narinig na may umiiyak. At least. Ganun kasi yung ibang simbahan, di ba? May umiiyak. Hindi na ako nagtagal, tapos umalis din ako. Tapos nagpunta na ako sa next destination ko ulit. May pinuntahan akong place na malapit. And according sa tourist info, meron kang makikitang 5 spots na pwede mong puntahan yung A, B, C, D, and E. So, pinuntahan ko silang lahat and inikot ko na din yung place para masabi kong na-experience ko siya at saka nakuha ko yung experience points. Yun na lang yung tinatawag ko experience points. So, ayan. Lagyan ko lang siya ng music background para iba yung dating. Ganun. Iba kasi nagagawa ng may background, di ba? Tapos yun lang, hanggang dito na lang ulit ang aking Kemi-Kemish vlog. So bye-bye ang susunod na part. And thank you for watching and ingat. Bye!